Sige po. Basahin ko po yung verse 9 and 10. Verse 9 and 10 ng unang Samuel chapter 3. Kaya sinabi niya, mahiga kang muli, at kapag narinig mo pang tinawag ka, ganito ang sabihin mo. Magsalita po kayo, Yahweh. Nakikinig po ang inyong lingkod. At muli nga nahiga si Samuel. Verse 10, si Yahweh ay lumapit kay Samuel at muling tinawag, Samuel, Samuel. Sumagot si Samuel, magsalita po kayo, nakikinig ang inyong lingkod. Panginoon, sa pag-aaral po namin ng inyong salita po sa gabing ito, dalangin po namin ang pangunguna ng Banal na Espiritu sa amin ng Diyos. Hindi po namin ito maunawaan kung wala pong ang pagsama mo, Diyos. Tulungan mo kami, Panginoon, na magkaroon ng pusong tunay na nakikinig at naghahanap sa iyo. Sa gabing ito, Lord God, nawa sa paglabas namin, mayroon kaming bagong natutunan, mayroong bagong nabago sa aming mga buhay, Panginoon. Maraming salamat po sa pakikinig po namin ng mensahe, Panginoon. Nubuksan po namin ang aming mga mata at mga puso, Panginoon, na aming mga tenga, Lord God, sa iyong kapahayagan sa gabing ito. Ito po aming samot dalangin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. So, ayan po yung series po natin ngayong October po para po sa mga hindi naka-attend last week. So, buong October po, yan po yung topic natin about learning to hear God in prayer. Papasok po siya sa type ng prayer na tinatawag na contemplation o pakikinig sa sinasabi po ng ating Panginoon. Meron tayong intercession last month, intercession na takal natin. Tapos ngayon po is contemplation. Tapos ang pag-uusapan po natin ngayong gabi ay tungkol po dito, the heart of listening. Noong nakaraang linggo po, napag-usapan natin na isang napakahalagang katotohanan, ang Diyos po ay nagsasalita. No? Ang Diyos po nangungusap sa atin. Hindi siya tahimik, hindi siya absent, lalong hindi siya absent-minded. Hindi din siya tulad ng mga Diyos-Diyosan na walang boses o pandinig. May tenga ang Diyos at nakakarinig ito. May mata siya at nakakakita. May bibig siya at nakakapagsalita. Dahil ang Diyos natin ay buhay. Amen po? Siya po ay nangungusap sa kanyang bayan sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo at ng kanyang salita. So last week yan po yung napag-aralan namin. Ngayong gabi naman po, nais ko pong itanong sa ating lahat, kung ang Diyos po ay nagsasalita, paano tayo nakikinig? Dahil totoo po itong bagay na ito, pwedeng nagsasalita ang Diyos, pero hindi natin siya naririnig. Minsan naman po, naririnig natin siya, hindi natin pinapansin. At madalas naman po, naririnig natin siya, pero hindi natin siya sinusunod. Na-touch namin to last week sa groupings namin. Ikaw ba yung tupa na nakikinig tapos hindi ka sumusunod? So, paano nga ba tayo tumugon o tumutugon sa panawagan o pakikipag-usap ng Diyos sa atin? At importante po yun, para masagot natin yung tanong na yan, tignan natin ano yung kondisyon ng puso natin kapag nangungusap ang Diyos sa atin. So, the heart of listening. Yan, papasok yung ating pong topic. Ang pakikinig po sa Diyos ay hindi lang tungkol sa ating tenga, kundi ito po ay tungkol sa ating mga puso. Maraming tao yung malinaw yung kanilang pandinig, pero manhid ang puso. May iba naman po na binging-bingi na dahil sa sobrang daming ingay sa kanyang sarili. At kahit anong sabihin ng Diyos, hindi na nila marinig kasi mas malakas yung tinig ng mundo kaysa sa tinig ng Diyos. Kaya dito po papasok, ang aaralin natin ngayon is yung puso naman na nakikinig. May kita natin ito sa kwento po ni Samuel na ating binasa kanina. Isa po siyang bata at tapat at handang makinig sa Diyos. Ito yung tinawag si Samuel habang siya ay natutulog 3 beses. So, nung marinig ni Samuel yung tinig ng Panginoon, sabi niya, di ba, "Speak, Lord, for your servant is listening." Ito yung tinuro sa kanya ni Eli pala. So, ibig sabihin, hindi lang po nakinig si Samuel, hindi lang para makinig, kundi si Samuel po ay handang sumunod sa sinasabi ng Panginoon. At ngayong gabi, pag-aaralan natin yung 3 kondisyon ng puso na nakikinig. Meron po kung 3 kondisyon ng puso na nakikinig. Una po is humility, pangalawa is silence, at pangatlo is surrender. So una po, listening requires humility. Sabihin nyo nga po humility. Mapagkumbaba. So mapapansin natin dun sa verse na binasa natin, ginamit ni Samuel yung salitang Lord at servant.
Diba? Speak, Lord, for your servant is listening. So, simple lang po yung salita na yun, pero napakalalim po ng implikasyon nun. Ibig sabihin po, kinikilala ni Samuel na ang Diyos ay Panginoon at siya ay tao lang. Siya ay lingkod lamang. Ang Diyos po ay nagsasalita at tayong mga tao ay nakikinig lamang. Pag ang Diyos po ay nagsasalita, dapat ba siya nating pakinggan? At ano po yung dapat posture natin pag tayo ay kapag kausap natin ang ating Diyos? Mataas ba? Mayabang ba? Di ba sa magulang, kapag ka magulang yung kausap mo, meron kang po. Meron pa ba kayo nun? Po at opo? Di ba? Wala na. Pag sa panahon po na sinauna, sa mga hari, pag ikaw ay makikipag-usap sa hari, kailangan mo lumuhod. Ipapatira pa ka. So sa body language pa lang nila, meron na silang paggalang sa kanilang kinakausap. So ngayon po tayo, ang kausap natin ay Diyos. Ano po yung kondisyon ng ating puso? Mayabang ba tayo? Marami pong tao ang gustong ang Diyos ang makinig kaysa sa sila ang makinig, no? Baliktad na po ngayon. Parang madalas ang narinig natin sa mga panalangin ng tao is, Lord, makinig ka sa gusto ko. Ito yung gusto ko. Ito yung pangarap ko. Bless mo to. Garang ganon, no? Naging servant ang Lord. Meron pa nga, I command, Lord. I command. May ganon pa. Meron pa sa yung foreigner na preacher, sabi niya, parang sa translation ng Tagalog natin, Lord, huwag kang magbingi-bingihan. No? Murang no? Wala nang reverence sa ating Panginoon. No, sabihin mo pa naman yun, Lord, huwag ka magbingi-bingihan. Kailan ba nagbingi-bingihan ng ating Diyos? Tapos kapag hindi nangyayari yung gusto nila, sinasabi nila, bakit tahimik ang Diyos? Ang totoo lang po ay hindi tahimik ang Diyos. Tayo lang yung ayaw makinig. Sabihin mo sa katabi mo, nakikinig ka ba? Kapag ang puso natin ay puno po ng kayabangan, mahirap makarinig ng tinig ng Diyos. Kasi kapag mayabang ang puso natin, hindi kailangan turuan. Ito yung mga taong hindi kailangan turuan, yung mga taong mayabang. Yung mga taong nagmamarunong at sarado yung kanilang mga isip. At kapag sarado ang isip, sarado din daw po ang puso. Sabi ng Santiago chapter 4 verse 6, God opposes the proud but gives grace to the humble. Santiago 4:6. O James 4:6, God opposes the proud but gives grace to the humble. Ibig sabihin po, hindi lang basta hindi pinapansin ng Diyos ang mapagmataas, kinakalaban niya ito. Kinakalaban ng Diyos yung mga taong mayayabang, yung hindi mapagkumbaba. Pero yung mga mapagkumbaba, ibinubuhos po ng Diyos yung kanyang biyaya. At kasama dun yung biyayang makapakinig sa kanyang tinig. Kaya nga mga kapatid po, kung gusto natin marinig ang tinig mula sa Diyos, kailangan muna nating yumuko. Sabi mo sa katabi mo, yumuko. Well, it's my job. May nag-intercept na ibang Bluetooth. Ewan ko ba at ganyan na. Ayun, nawala ako. Ang tunay po na pakikinig ay nagsisimula sa pagpapakumbaba. Ito ang mga prayer mo, Lord, hindi ko alam ang lahat. Turuan mo ako. Lord, hindi ako mas nakakaalam, kayo po. Lord, ang boses mo ang gusto kong marinig, hindi sa akin. Yun po yung klase ng puso na merong magpapakumbaba. Kuya ko po yan ah. Building nyo. Hindi ko alam paano i-off to, kuya eh. Lipat ko na lang. Hindi ko na-off yung Bluetooth niya. Naka-connect siya dito mismo. Ito, nilipat ko na sa ano. May nakikinig po sa atin sa ibang dimension. Sana narinig din nila yun, no? Hindi, nilipat ko na kuya dito sa ano. Ito yung na-receive. Sige po, tuloy natin. So, bago natin sabihin na speak, Lord, siguraduhin muna natin na kaya natin itong sabihin ng tapat. Siguraduhin natin na handa tayong magpakumbaba sa ating pong Panginoon. So, listening requires humility. Pangalawa, listening requires silence. Ibig sabihin, pag gusto nating makinig, kailangan tahimik tayo. Amen po. Sabi ng Awit, chapter 46, verse 10, be still and know that I am God. Alam nyo na yung verse na yan. Be still and know that I am God. Simple po, pero napakalalim ng paalalang ito. Ang ibig sabihin, hindi natin lubos na marinig ang Diyos hanggat hindi tayo marunong tumahimik.
Sabihin mo nga sa katabi mo, pwede ba tumahimik ka? At makinig sa ating Diyos. Dahil ng Diyos po natin, madalas mangusap siya, hindi sa malakas na ingay, hindi sa, kundi sa banayad na tinig. At ang banayad na tinig na yon ay naririnig lamang ng pusong marunong manahimik. Kagaya po nung kay Elias, hinahanap niya yung boses ng Diyos dun sa hipo-hipo, sa kulog, sa sa kidlat, sa lindol, pero wala doon ang Diyos. Nangusap ang Panginoon sa kanya sa pamamagitan ng still small voice. Banayad na tinig. So paano natin maririnig o paano tayo makikinig sa Diyos kung maingay yung paligid natin? Naisip niyo ba yun? Bang hirap mag-pray kapag ka maingay yung paligid mo? Kapag ka may lakad ng lakad sa harap mo, may umuutos sa iyo, no? Pag maingay sa labas, ang hirap mag-pray o kaya maingay sa bahay, lalo pag wala tayong kwarto, maingay, mahirap mag-pray. Kahit sa groupings po natin, pag tapos na yung isang grupo, tapos nag-iingay na sila, di ba? Tapos yung hindi pa tapos, nadidistract na kasi ang ingay-ingay nila. So mamaya po, pagkatapos natin mag-pray, tahimik po tayo. So yun po, kailangan natin maging tahimik. Kung ang buhay po natin ay punong-puno ng notifications sa social media, balita ng ingay ng mundo at ingay ng sariling isip, marami sa atin ang gising pa kahit gabi na, pero hindi dahil nagdarasal, kundi nag-scroll. Kaya kahit gustong mangusap ng Diyos sa atin, hindi siya makasingit. Kasi hindi tayo nananahimik. Ang puso po na laging nagmamadali, na laging may gustong sabihin, laging may gustong ipaliwanag, ay yung pusong hindi nakikinig. Minsan po, sanay na tayo sa ingay. Kaya kapag katahimik, parang naiilang tayo. Pero tandaan po natin, ang katahimikan po ay hindi kawalan. Ito ay pagkakataon para marinig natin ang Diyos. So mamaya po, papraktisin natin yan. Magiging tahimik tayo. Mamaya hanapin natin ang pangungusap ng Panginoon sa atin. Silence in prayer is not emptiness. Ayan. Paano ka makikinig sa Diyos kung laging maingay yung katabi mo? Ay, yung paligid mo. Ang paligid mo. Ayan. So silence in prayer is not emptiness. Hindi po ito pagiging blanco o walang laman. Silence means clearing the stage so that only God's voice is heard. Ibig sabihin, sineset mo yung tagpuan nyo ng iyong Panginoon. Ito po ay parang pagtanggal ng lahat ng spotlight para ang natira na lamang po ay ang ilaw ng Diyos. Ibig sabihin, wawash out mo lahat ng iniisip mo. Ang gusto mo lang makita, gusto mo lang marinig ay ang Panginoon. Nagagawa natin yan pagtulog tayo, walang iniisip yung utak natin pagtulog. Pero magagawa din po natin yan kung talagang hanapin natin ang Diyos. Minsan po sabi dito, natatakot tayong tumahimik at pakinggan ang sinasabi ng Diyos. Kasi, una, baka ipakita ng Diyos yung mga bagay na hindi natin gustong harapin. Pangalawa, baka may kasalanan kang kailangang itigil o direksyon na kailangan mong baguhin. Kaya ayaw mong pakinggan ng Diyos. Pangatlo, kaya mas gusto mong magpatuloy sa ingay para hindi na lang marinig ang katotohanan. Ibig sabihin, nagbibingi-bingihan ka na. Ang tao pong ayaw tumahimik ay hindi po ang taong hindi marunong makinig. Kung hindi natin bibigyan ng oras ang Diyos na magsalita, paano natin malalaman ang kanyang kalooban? Ang tunay na pakikinig ay nangangailangan ng katahimikan, hindi lang po sa tenga, hindi lang po sa isip, kundi sa puso. So yung pagiging tahimik po diyan, hindi yan yung lugar, kundi yung kondisyon ng ating puso. Tahimik na naghihintay sa pakikipag-usap o pakikinig sa ating Panginoon. Kapag tumahimik tayo sa presensya ng Diyos, doon po natin mararanasan ang kapayapaan. Sa gitna ng katahimikan, marinig natin muli ang kanyang banayad na tinig na nagsasabing, "Be still and know that I am God." Pag may problema tayo, tapos lumalapit tayo sa Diyos sa panalangin, madalas ang ingay natin, iyak tayo ng iyak, sinasabi natin lahat. Pero try natin na kung sakaling dumating yung araw na subukin tayo, try natin na manahimik lang tayo sa Lord and know that He is God. Bigyan natin yung pagtitiwala natin sa ating Panginoon. Tignan natin kung anong pagkakaiba. Anong pagkakaiba nung narinig mo yung tinig ng Diyos at yung binurse out mo lahat ng burden mo sa Lord. Pangatlo po, mabilis ba ako?
Listening requires surrender. Ano po yung una? Listening requires humility. Pangalawa, listening requires silence. So, kailangan tahimik. Pangatlo po, kailangan may pagsuko. Ito yung familiar na verse ng prayer ni Jesus sa Gethsemane, Lucas 22:42. Father, if you are willing, take this cup from me. Yet not my will, but yours be done. So, mangyari nawa ang kalooban mo. Yan yung panalangin ni Jesus sa Garden of Gethsemane. Ito po yung sukatan ng tunay na pakikinig sa Diyos. Hindi lang ito tungkol sa pagkarinig ng kanyang tinig, kundi sa pagsunod sa kanyang kalooban. Si Jesus, nung nanalangin siya, hindi lang niya basta pinakinggan kung ano yung sinasabi ng Lord. Meron siyang pusong handang sumunod. Kahit mahirap, kahit masakit, kahit hindi yun ayon sa gusto natin, sumunod pa rin ang ating Panginoon. Meron siyang pagsuko ng kanyang kalooban sa kanyang pong panalangin. Ang tanong ngayon sa atin, handa ba nating sundin ang narinig natin mula sa Diyos? Handa ka bang sundin ang narinig mo mula sa Diyos? Pag sinabing talikuran mo na yung kasalanan na yan, iwanan mo na yung taong yan, kaya mo bang sundin? Dahil kung pakikinig lamang po ay para lang madagdagan yung ating kaalaman, pero wala naman tayong intensyong sumunod, hindi po talaga tayo tunay na kikinig. Information lang po ang tawag doon at hindi transformation. Ito po nakakalungkot. Marami pong Kristyano ngayon ang nakakarinig ng sermon linggo-linggo, pero bakit tila walang pagbabago sa kanilang mga buhay? Bakit pare-pareho pa rin yung kanilang pamumuhay? Bakit ganun pa rin yung ugali nila? Bakit ganun pa rin yung direksyon ng buhay nila? Kahit linggo-linggo nakapakinig sila ng sermon o ng mensahe ng Panginoon. Dahil ang issue po, hindi sila nakikinig. Maraming nakikinig pero kaunti lamang po yung sumusuko. Kaunti lang yung sumusuko. Kaunti lang po yung taong handang sabihin na, Lord, hindi ko lang po gustong marinigan yung tinig, gusto ko rin itong sundin. Ang tunay po na pakikinig ay may kasama laging obedience. Sabihin mo sa katabi mo, obedience, pagsunod. So, hindi po pwedeng sabihin na nakinig ka sa Diyos pero patuloy mo pa rin ginagawa yung kabaliktaran ng kanyang sinabi. Ano po sabi ng James sa atin kapag ganon? Yung nakikinig lang tayo tapos di natin pinapamuhay. Anong ginagawa natin sa ating sarili? Pinadaya, niloloko mo yung sarili. So, hindi mo pwedeng sabihin na narinig ko ang kalooban ng Diyos pero pagkatapos sinusunod mo pa rin yung sarili mong kagustuhan. Kaya po ang pusong nakikinig ay may pusong sumusuko. Ito ang pusong marunong manalangin katulad po ni Jesus, na not my will but yours be done. Hindi po ito madali. Minsan kailangan natin isuko yung ating plano, yung ating mga pride, maging yung ating comfort zone. Pero tandaan po natin, ang pagsuko sa Diyos ay hindi talo. Ito ay tagumpay. Dahil kapag sumusuko tayo sa Diyos, doon kanya ginagabayan, doon mo maririnig ng malinaw ang kanyang direksyon. At doon kanya ginagawang katulad ng kanyang anak. Amen po. Ang mga kapatid, kung gusto po nating marinig ang tinig ng Diyos, kailangan po natin itong tatlong ito. Magpakumbaba, manahimik, at sumuko. At kapag natutunan po natin gawin ang tatlong ito, marinig natin muli ang kanyang banayad na tinig, ngunit makapangyarihan na nagsasabing, Speak, Lord, for your servant is listening. Bilang conclusion po, the heart of listening is not about the ear, but about the heart. Hindi po ito tungkol sa kung gaano kalakas ang ating pandinig, kundi kung gaano kahandang magpakumbaba, gaano kahandang manahimik at sumuko sa ating Panginoon. Kung ito po ang ating puso ngayong gabi, tiyak na marinig natin ang tinig ng Diyos. Sa tigit pa doon, anong sabi diyan? Babaguhin na tayo. Ay, kung lahat ay lumukot na namin. Ang maraming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po sa pangungusap niyo po sa amin sa gabi nito. Lord, hindi na ito bago sa amin, Panginoon. Pero, lalo na yung mga verses kanina, Lord. Pero, sobrang babaw ng pagkatingin namin doon noon pa man, Lord. Hindi namin nakita, Lord, ng pagiging tahimik, ang pagiging mapagkumbaba, ang pagkaroon ng pusong sumusuko, Panginoon. Ang siyang susi, Lord God, para marinig namin ang tinig mo, Diyos. Salamat po dahil pinahayag mo sa amin itong katotohanan ito ngayong gabi at itatago namin ito sa aming mga puso, Lord God. Tayaan namin lumago ito sa aming mga buhay. Gayun pa man, Panginoon, huwag niyo pong hayaan
na agawin ng kaaway ang katuruang ito sa sino man sa amin sa paglabas namin, Lord God. Dalhin namin ito, i-apply namin ito, practicein namin ito, Panginoon. Nang sa ganun sa araw-araw na nourish kami, Lord God. Sa araw-araw na pa-practice kami. Nasasanay kami na makipag-liig talaga sa iyo, Diyos. At maging malalim ang aming relasyon sa iyo. Higit sa lahat yung tunay na magkaroon kami ng pagbabago. Magkaroon ng bunga yung aming mga buhay, O Diyos. Nang sa ganun, Lord God, hindi sayang yung linggo-linggo na nagpupunta kami dito, nakikinig, pero hindi namin pinapamuhay, O Diyos. Salamat po sa mercy mo. Salamat sa grace mo, Lord God, na laging available para sa amin. Lahat kami subject dito sa topic na ito, Panginoon. Pero salamat po dahil ikaw ang Diyos na mahabagin, Panginoon, at tinuturuan mo kami ng mga bagay nito. Salamat sa pagmulat sa aming mga mata, sa aming mga pusong bingi, at hindi nakikinig sa iyo, Lord God. Patuloy niyo po itong baguhin. Sa patuloy po namin pananalangin mamaya, Lord. Patuloy po namin dalangin ang pangungusap niyo po sa amin. Ito po nga sa madala sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. So, kagaya po ng sabi ko kanina, tatry natin, practicein natin po yung tatlong yun. Meron po akong mga prayer items po dito. Bibigay ko siya per group. Kasi meron tayong 3 groups. 8 items lang po siya. Pero bawat items po meron siyang corresponding Bible verse. May Bible naman po lahat. Pwede nyo pong buklatin. Halimbawa sa iyo na-assign yung una. Ang una dito is pagpapalago sa kaalaman at pag-ibig sa Diyos. Ibig sabihin, ipapanalangin natin na lumago tayo sa kaalaman at pag-ibig sa Diyos. Tapos may mga verses po dyan, pwede nyo siyang basahin. Tapos magkaroon kayo ng personal time sa Lord. Kung paano nang uusap yung verse na yan at ano yung sinasabi ng Panginoon. Para yung prayer natin dito sa item na to, mas maging makatotohanan, mas maging totoo sa atin. So sana po naintindihan nyo, no? Punta po tayo sa mga groupings po natin. Naintindihan nyo to? Yung leaders na lang po din yung magpapa-iba. Sa kay Pastor. Kay Pastor. Say yan, doon na lang kayo kay Pastor.